Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Lalo na sa iyo, Sir Seth. Isa ako sa mga sumusubaybay sa lahat ng channel mo. Hindi man ako pala komento ay hindi ko naman nakakaligtaan ang makinig araw-araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amelia. Edad 45 mahigit na. Kasalukuyang nakatira dito sa lalawigan ng Maasin. Kasama ang pamilyang kong mahilig din makinig sa mga kwento nyo. Balitubong Leyte talaga ako at nakapag-asawa lamang ng taga Maasin. Nakilala ko kasi ang asawa ko nang minsang nagtatrabaho ako sa Maynila bilang tendera sa Tiangginon. Nagkataon namang nagtatrabaho rin ang asawa ko bilang bodegero sa palengke kung saan ako nagbabantay. Kaya naman tuwing uwian ay palagi kaming nagkakasabay sa daanan. Magkalapit lang kasi ang bahay ng amo namin. Hanggang sa hindi nga katagalan ay nagkakilala kami. At inalam niya kung saan ako nanunuluyan. Hindi kalaunan ay inihahatid na niya ako sa tinutuluyan ko. At yun na nga ang umpisa kung paano nabuo ang pag-iibigan naming dalawa ng asawa ko noon. Pero hindi ang love story namin ang ibabahagi ko sa inyo, kundi tungkol ito sa naging karanasan ko. Patungkol sa nilalang na kinatatakutan ng karamihan. May katagalang panahon na ang nakalipas nang mangyari ito. Dekada 80. Nang mga panahong yon ay kasalukuyang buntis ako ng 6 na buwan sa panganay naming anak ni Alan. Naninirahan kami sa probinsyang kinalakihan ng asawa ko, sa isang baryo sa lugar ng Maasin. Konting paliwanag ko lamang sa baryo kung saan kami naninirahan. Medyo liblib pa yon na mga kapanahunang pinagbubuntis ko ang panganay kong anak. At bilang pa lamang sa daliri ang mga kabahayang nakatirik doon. Siguro sa tansya ko ay wala pa sa 10 kabahayan ang nakatirik sa baryong yon. Magkakalayo ang magkakapitbahay kaya naman hindi pa nauso noon ang tsismisan sa gilid ng daan. Kumbaga, kapag may nangyaring masama sa iyo, sisigaw ka pa ng pagkalakas-lakas para lang marinig ka ng mga kapitbahay. Kaya naman tuwing may kasiyahang nagaganap roon ay walang nagrereklamo, kahit magdamag ka pang nagngangawa. Hindi tulad ngayon, na kahit mahinang ungol pa ninyong mag-asawa, ay rinig na ng kapitbahay. Lahat ng mga kalalakihan sa baryong yon ay abalang-abala sa mga gawaing bukid o kaya naman ay sa palayan. Yun ang kasi ang tanging ikinabubuhay ng mga residente doon. Dahil malayo pa sa kabiasnan ng lugar na yon. Habang ang mga kababaihan naman ay abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga anak. Ang iba naman ay tumutulong din sa mga asawa nilang lalaki o pagbubukid dahil sa hirap ng buhay. Isang araw, pupunta sa bukid na sinasakahan niya ang asawa ko. Kaya naman sinabihan ko siyang hintayin niya ako at sasama ako noon. Nabuburyo na kasi ako sa bahay dahil wala naman akong ginagawa at wala rin akong kasama. Isa pa, kain tulog lamang ang ginagawa ko. Kung kaya't 6 na buwang buntis pa lamang ako ay napakalaki na. Pakiramdam ko tuloy ay namamanas na ako. At ang bigat-bigat na ng katawan ko kapag kumikilos nun. Mahal talaga. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Dumito ka na lang sa bayat baka mamaya mapano ka pa sa daan. Alam mo namang mahirap yung daan papunta sa sinasakahan ko, di ba? Saway ng mister ko nun. Ay naku mahal, anong gusto mong gawin ko? Maghapong nakatunganga na lang dito sa bayat natutulog. Lalo lang akong mamanasin kapag parati lang akong nandito sa bahay. Payagan mo na akong sumama sa'yo. Minsanan lang naman eh. Pangungulit kong wika sa asawa ko noon. Kapag ikaw talaga napano sa daan,
Alam mo namang malayo. Mahirap na kung ano pang mangyari sa'yo. Paninera mo ng asawa ko sa akin noon at pinipilit niya talagang wag akong sumama. Ako naman ay nagpumilit noon. Kunwari, naiinis ako sa kanya para hindi na siya makapagsalita pa. Likas na mabait ang asawa ko. Kung kaya kapag alam na niyang naiinis na ako ay hindi na ito iimik pa at tatahimik na lamang. Dahil sa oras na magsasalita siya ay paniguradong giyera ang aabuti naming dalawa. Dahil hindi ko siya tinatantanan sa katatalak hanggat hindi pa nananawa at napapagod ang bibig ko noon. Wala na nga siyang nagawa kung hindi ang isinama niya na lamang ako sa bukirin na pinagsasakahan niya. Medyo may kalayuan ito sa bahay namin. At totoo nga ang sinasabi niyang mahirap tahakin ang daan patungo ron dahil umulan noong nagdaang gabi. Madulas at maputik ang daan pero dahil sa kagustuhan ko ang sumama, hindi ako pwedeng magreklamo. Baka kasi kung magrereklamo pa ako ay baka iwan niya ako sa daan nun. Nang mga panahong yon, nakikisaka lamang ang asawa ko sa bukirin ng kamag-anak nila. Kumbaga, nakikitanim lamang ito sa lupain niya at ang kapalit ay tiyakin niya lang na malinis at natatauhan ang bukid na ito. Uso kasi noon sa lugar nila mga nakawan ng pananim. Mapabunga man niya ng kamote o saging ay hindi ito pinapalampas ng ibang tao. Ayon pa sa asawa ko ay galing sa ibang ibayo ang mga taong nangunguha noon. Napapadaan at napapadpad sa lupain nila at doon na mangunguha ng mga bunga kapag alam nilang walang nagbabantay. Minsan naman kapag may nagagawi at nangihingi ay hindi niya naman pinagdadamutan ng mga ito. Kaya naman kesa masayang ang mga unang tanim ng kamag-anak ng asawa ko, ay pinapasaka na siya ron. Isa pa, noong mga panahong yun ay uso din ang bigla na lamang nagtatayo ng bahay sa mga lupaing sa tingin nila ay walang nagmamayari. Isa pa yun sa pinakaiiwasan ng angkan ng asawa ko. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras ng paglalakad, ay nakarating na kami sa bukiring sinasaka ng asawa ko. Laking tuwa ko naman dahil may maliit siyang kubo roon na pwede kong pagpahingahan. Mula din sa kubo ay tanaw na tanaw ko ang malawak na kamutihan ng asawa ko. Marami din ang mga puno ng prutas ang nakatayo sa lupang yon at mga kasagingan. Kaya naman kahit na mahirap kitain ang pera sa lugar na ito ay tiyak namang hindi ka magugutuman kapag masipag ka, kagaya na lamang ni Mister. Habang dinadamuhan ng asawa ko ang mga pananim niya, nasa kubo lamang ako, kumakain ng niluto kong kamote at tinatanaw siya sa ginagawa niya. Ilang sandali pa, bigla na lang may umagaw ng pansin ko. Nakita ko kasing parang may taong nakatayo sa kabilang dulo ng sakahan. Dahil malayo ito ay hindi ko gaanong maaninag ang itsura niya. Pero parang sa akin nakatingin yung paningin ng taong yun eh. Nakaharap kasi ito sa akin banda at gumagalaw-galaw na para bang may kung anong ginagawa ron. Nang maisip kong baka nagnanakaw ito at dahil na rin sa kuryosidad ko ay nagpa siya akong lapitan ito at tignan kung ano ang ginagawa niyang talaga. Dahil sa malaki na nga ang katawan at tiyan ko, mabagal akong naglakad. Kaya naman natagalan akong lapitan yon. Isip ko pang tawagin noon ang asawa ko pero nasa kabilang dulo din ito ng sakahan. At kapag tinatawag ko siya ay baka biglang maalarma ang taong nakikita ko. Habang papalapit ako sa kanya ay doon ko napagtantong hindi pala ito nakatingin sa akin. Kung hindi nakaharap lamang ito sa gawi ko habang yumuyuko-yuko na, para bang may ginagawa talaga siya sa lupa. Ano hong ginagawa niyo rin? Tanong ko noon. Ilang di pa na lamang ang layo ko rito. Nakita kong isang matandang babae pala ang taong yun na nakasuot ng balabal na kulay itim. Manang, ano po yung ginagawa niyo riyan? Muling tanong ko. Napansin kong tila nagulat ang matanda sa sinabi ko at mabilis itong kumilos
Nanlilisik pa ang mga matang napatingin sa akin noon. Maging ako man ay nagulat rin sa kadahilan ng bumungad sa akin ang itsura nitong nanlilimahid sa dugo, Sir Seth. Dali-dali akong napaatras sa nakita ko at kinabahan. Napansin kong napatigil sa pagnguya ang matanda at napatitig sa mukha ko. Pababa sa tiyan. Sa tansya ko noon ay nasa edad 70 na ang matanda at talagang kubang-kuba na ito. Alan! Alan, may tao dito, Alan! Nahihintakutang sigaw ko at tawag ko sa mister ko. Nakita ko rin kasing may hawak na kapirasong karne ang matandang yon. Nang marinig kong sumagot ang asawa ko, bigla na lang nataranta ang matanda. Palingalinga ito at mabilis na nagkukumahog tumakbo paalis sa lupaing sinasaka ng mister ko. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis ay muli niya pa akong nilingon at direkta ang matatalas niyang titig sa maumbok at malaki kong tiyan. Kasunod nun ay ang pagsinghap niya ng malalim sa kawalan na para bang nakaamoy ng masarap na pagkain. Kung hindi pa nga dumating ang asawa ko sa tabi ko, ay hindi pa ito tuluyang kumaripas ng takbo papalayo. Sa palagay ko pa nga, nagdadalawang isip pa ang matanda kung tatakbo ba ito kanina noong mag-isa lamang ako o di kay lalapitan ako nun. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Parang may mga dagang naghahabulan sa dibdib ko nun. Hoy! Anong ginagawa mo dito, matanda ka? Bulyaw ng asawa ko nang makita niyang matandang tumatakbo papalayo sa amin. Hahabulin niya pa sana ito pero pinigilan ko na siya dahil sa nakita kong may kung ano sa pwestong kinaroroonan ng matanda kanina lang. Halika, mahal. Tingnan mo. Nakita ko siyang parang may hinuhukay dito. Wika ko sa asawa ko at hinila ko pa siya papunta sa kinaroroonan ng matanda kanina. Nang makalapit na kami sa pinagpwestuhan ng matanda, agaran akong napatakip sa bibig ko at napalakad na mabilis palayo nun. Sa kadahilan ng biglang bumaliktad ang sikmura ko at hindi pa nga ako nakakalayo. Tuluyan na akong nasuka. May lasog-lasog na karne roon na hindi ko malaman kung anong klase ng karne. Halos isuka ko na lahat ng laman ng tiyan ko, maliban na lang sa anak ko. Nangilabot talaga ako sa nakita ko dahil nagkalat ang sariwang karne at tuguno na animoy. Pinanggigigilang pagpira-pirasuhin. Nang may masmasan ako ay muli kong tiningnan ang mga karning nagkalat sa lupa. Kumuha pa ng patpat si Alan para tingnang maigi kung anong klaseng karne ng hayop ang nilalantakan ng matandang nakita namin. Ano to? Patay na unggoy ata to ah. May mga daliri pa oh. Nang titigan kong muli ang sinasabi niya mga daliri. Parang hindi daliri ng unggoy eh. Parang daliri ng tao. Yung mga daliri ng edad 3 taong gulang. Hanggang sa maya-maya pa, nakita ko ang kapirasong brasong putol nun. Wala rin itong mga buhok sa braso. Kaya naman malakas talaga ang kutob kong hindi hayop ang kinakain ng matandang yon. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi ng asawa kong bangkay ng unggoy ang kinain niya. Inutusan ko ang asawa kong ilibing niyang maigi yun ng ganon ay hindi na ito mabalikan pa ng matanda. Kawawa naman yung matanda. Baka dala ng gutom kaya nagawa niyang kumain ng hilaw na karne. Wika ng asawa ko habang naghuhukay ng lupa nun. Sira na siguro yung tuktok ng matandang yon. Kung gutom na siya, marami namang hinog na prutas dito, di ba? May mga bayabas dyan, saging. Bakit yan yung pinag-interesan niya? Tanong ko naman. Paano naman makakakuha ng prutas yung matandang yon? Kita mong uugod-ugod na.
Kahit ikaw naman siguro kung nasa ganong sitwasyon ka, talagang mahihirapan kang umakyat sa puno eh. Sinabi ko sa kanyang iba ang kutob ko sa matanda, na parang may kakaiba talaga doon. Hindi ako kumbinsido nang dahil sa gutom niya, kaya siya kumain ng karning hilaw. Alam mo, kapag yung isang tao talagang umabot sa puntong gutom na, aba, magdidiliryo yan. Magdidilim yung paningin nun. Wala na rin yung pakialam sa mga nilalantakang pangkain. Sad pa ng asawa ko. Sinabihan ko siyang hindi naman siguro kasi kung talagang gutom na gutom ito, hindi niya nanaising lantakan ng karning hilaw. Puwera na lamang kung nakakulong ka sa isang hawla at wala ka ng ibang pagpipilian pang kainin. Di naman nakakulong yung matandang yun. Marami siyang pagpipili ang pagkain, Alan. Pwede siya manguha o maghanap ng mga niyog at biyakin para yun yung gawin niyang pantawid ng gutom. Napapailing na lamang si Alan at sinabihan akong kahit kailan talaga ay hindi ako nagpapatalo. Palagi na lamang akong tama sa lahat ng bagay at dapat ay sasang-ayunan niya mga sinasabi ko kung gusto niyang walang gulong mangyari. Ay nako, mga babae nga naman. Palagi na lang sila yung tama, di ka na pwede maging tama. Irinig kong wika ni Alan at nakalang beses pa siyang bumuntong hininga. Hoy Alan, naririnig ko yung sinasabi mo ha. Kung pwede, tigil-tigilan mo na yung pagbubulong-bulong mo dyan. Para kang bubuyog na hindi mahanap ang pinamumugaran ha. Oo na po kamahalan. Tatahimik na po ako para sa ikakasya mo. Pabalagbag niyang wika nun. Alam kong pabiro niya lamang yung sinasabi pero para sa akin ay may laman ang mga katagang yon. Tiningnan ko siya at inirapan. Pagkatapos ay iniwanan ko siya at inabala ko na lamang ang aking sarili. Kinahapunan nga noon, pauwi na kami sa bahay namin galing sa bukid. Nang bigla akong may nasaging lalaking hindi naman gaanong katandaan. Sa gilid ito ng daanan noong napatawid kami sa maliit na sapa. Sa tingin ko ay mga nasa edad 40 lamang yon o higit pa. Humingi naman ako kaagad ng pasensya sa lalaking yon. Hindi ko naman kasi sinasadyang masagi ito. Hindi ko lang kasi siya kaagad napansin dahil abala ako sa pagpapak ng santol doon. Panay pa ang pagpag ko sa paa ko dahil sa lamok na kumakagat sa akin at mga damong sumasabit sa paa ko noon. Hindi naman nagsasalita ang lalaki nang humingi ako ng pasensya. Bahagya pa akong nagtaka at napaatras sa kadahilan ng biglang bumaba ang titig ng lalaki sa tiyan ko. Sabi nito'y wala umano yon. Mukhang napakalusod ang sanggol na nasa sinapupunan mo, iha. Mag-iingat ka at ingatan mo yan, lalo na sa mga taong nakakasalumuha mo. Wika nito, at para bang may laman ang kanyang mga sinasabi. Idagdag pang medyo garalgal ang boses niya na animoy maplema sa loob ng lalamunan nito. Palagi naman po ako nag-iingat, Manong. Tugon ko pa. Dali-dali ko nang hinatak ang asawa ko nang sa ganon ay bilisan na namin ang paglalakad. Kakaiba na kasing nararamdaman ko simula nang masagi ko ang matandang ito. Hindi naman makapaglakad ng mabilis ang asawa ko dahil may bitbit itong isang sakong saging at kamote na mga kinuha niya. Bilisan mo na maglakad yan. Irita kong wika sa asawa ko noon. Teka lang naman sandali. Nakikita mo namang marami akong bitbit eh. Mauna ka na maglakad kung nagmamadali ka. Sagot niya. Tiningnan ko na lamang ito at pinandilatan ko ng mga mata. Pagkabalik na pagkabalik ko ng tingin sa lalaking nakabangga ko kanina. Nagulat na lamang ako dahil nakita kong napakatalim ng pagkatitig niya sa akin at nasipat ko pang bahagyang tumutulo ang laway nito. Kahit na may kalayuan na ito sa amin. Para bang sinadya talaga nitong huminto para titigan ng tiyan ko. Kinagabihan, matapos naming kumaing mag-asawa ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan.
na para bang kinakabag ako at naninigas ito. Kaya naman nagpalagay ako sa asawa ko ng langis ng niyog sa tiyan ko para maibsan ang pananakit. Ang buong akala ko kasi ay kinakabag lang talaga ako ng mga sandaling yon dahil normal na sa probinsya ang malamig kapag gabi. Gawa pa lamang kasi sa pinagtagpi-tagping kawain at tabla ang bahay namin, habang ang bubungan naman ay gawa sa nipa. Kaya naman tagusan lahat ng presko ng hangin. Ilang sandali pa, naramdaman kong unti-unti nang kumalma ang pananakit ng tiyan ko kaya nagpahinga na muna ako. Habang nakaupo sa may upuan malapit sa bintana. Hanggang sa maya-maya pa, may naririnig akong malalakas na katok ng pintuan. Sunod-sunod ang pagkatok na yon. Siyempre, takang-taka ako nun kung sino ang kumatok sa 10 oras ng gabi. Dahil kapag ganong oras kasi ay nasa loob na ng mga kabayan ng mga tao sa baryo namin. Wala ka na makikita pang mga pag-alagalang tao dahil wala pa namang mga poste ng kuryente sa labas at napakadilim na. Sino yan? Tanong ko sa kumakatok. Hindi yun sumagot at kumatok ulit ng maraming beses na halos sirain na ang pintuan. Yung bang katok na nagagalit at nagmamadaling makapasok. Sino ba yan, mahal? Gabing-gabi na nangangatok pa. Inis na tanong ng asawa ko habang naglalakad papalapit sa pintuan nun. Abay malay ko, Alan. Narinig mo naman di bang tinatanong ko rin? Bakit kaya hindi mo buksan para malaman mo kung sino yung kumakatok? Pabalang ko pang tugon sa kanya. Naku naman, kung kailan gabi na. Kung makakatok ay parang gigibain na yung pintuan natin . Ano naman kayo yung kailangan ng taong to? Rinig kong wika ng asawa ko at bubuksan na sana ang pintuan. Nang bigla kong naalala ang palaging binibilin sa akin ng mga magulang ng asawa ko noon. Na wag akong magbubukas ng pinto kapag may kumatok at hindi nagpakilala. Pinigilan ko ang asawa ko at sinabing wag niyang bubuksan. Kamuntikan pa nga akong malaglag sa kinauupuan ko para lang mapigilan si Alan na hindi mabuksan ang pintuan noon. Ayon kasi sa mga magulang niya, na kapag hindi sumagot ang kumakatok sa labas ay hindi ito tao. Ang malala pa ay baka elemento ito o aswang na nais mambiktima. Lalo na't ng mga oras na yon ay sa tingin ko, nasa 10:00 na ng gabi noon, kung saan namumutawi na ang katahimikan sa buong kapaligiran. Pero sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na napigilan pang ginawa niya. Nang buksan niya ang pintuan, nagulat na lamang ako at tuluyang nalaglag sa pagkakaupo. Sa kadahilan ng may nakita akong figura ng lalaki sa labas ng pintuan. Punong-puno ng balahibo ang buong katawan nito na animoy. Parang isang unggoy nun. Mahahaba ang dalawa nitong mga kamay na lagpas tuhod. Kitang-kita ko rin ang nanlilisik at mapupula niyang mga mata, na para bang mata ng pusa kapag nasisinagan ng liwanag sa dilim. Sobrang nakakatakot at nakakakilabot talagang itsura nito. Pero kahit nasa harap niya na ang asawa ko ay nagbabaga ang mga mata niyang nakatitig sa gawikot. Walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway. Nakaamoy na rin ako ng napakabaho nun, na para bang amoy patay na hayop na nabubulok na. Kung kaya napatakip ako ng ilong. Sabi ko pa nga nun, parang pamilyar yung itsura niya . Hindi naman ito kamukha ng asawa ko. Yun na nga, bigla kong naalala yung lalaking nabangga ko kanina. Kamukhang kamukha ng lalaking nasa may pintuan namin ang lalaking nasagi ko kanina nun. Nakarinig na rin ako ng may hinang huni ng wakwak
na sa tingin ko ay nanggagaling yon sa lalaki. Kinilabutan na ako ng mga panahon na yon. Unti-unti na ring sumasakit ang tiyan ko, na para bang natatakot o gumagalaw na yung anak ko sa loob nun. Aswang! Aswang Amelia! Magmadali kang pumasok sa kwarto! Sigaw ng asawa ko noon. Pero bago pa man ako makatayo sa kinauupuan ko, ay nakita kong bigla na lang may sumunggab sa nilalang na nasa tapat ng pintuan. Narinig kong bigla na lang nagkagulo sa labas ng bahay namin na para bang may nag-aaway na aso't pusa. Dagli-dagli namang isinara ng mag-asawa ang pintuan namin at tinulungan akong tumayo nun. Iika-ika pa ako dahil naipit ko ang paa ko nang bumagsak ako sa may sahig. Pero dahil sa kuryosidad, imbis na sa kwarto ang punta namin ng asawa ko para magtago nun. Nagmadali akong naglakad patungo sa pinto ng bahay at doon ay sumilip ako sa nakapagitang awang. Tanaw na tanaw ko ang labas ng bahay namin. Doon ko palang din napagtantong kabilugan pala ng buwan ng gabing yon. Kung kaya naman kitang-kita ko ang dalawang nilalang na nag-aaway sa may bakuran. Isang napakalaking pusang dinudumog ng malaunggoy na isang nilalang din, na kanina lang ay nasa tapat ng pintuan namin. Mabilis na sinunggaban ng malaking pusa ang unggoy. Pero sa haba ng mga braso ng kasagupa niya ay kaagad din siya nitong nahuli at naibalibag papalayo. Matapos yun ay saka na naman nagtangkang sumugod sa amin ng nilalang na may mahabang kamay. Pero sa bawat pagtatangka naman ito, ay agara naman itong nadadamba ng pusa na parabang pinipigilan nitong makalapit sa amin ng nilalang na ito. Sa tuwing naaabutan naman ito ng malaking pusa ay nagpapagulong-gulong talaga sila sa lupa nun. Rinig na rinig ko ang mga nakakapangilabot nilang pag-angil at nagagawang ingay. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Habang sa puso po ko ang tiyan kong masakit pa rin. Ano bang ginagawa mo dyan, Amelia? Bulalas ng asawa ko at agaran akong hinila palayo sa pintuan. Sumakto naman ang paghila niya ay saka ang muling pagbukas ng pinto. Dahil napalayo na ako sa pintuan, ang asawa ko naman ang lumapit doon. Dito ay biglang may sumunggab sa mister ko. Pagkatapos ay pinagkakalimot niya yon. Nataranta na ako't sumisigaw sa mga kapitbahay ko na tulungan kami pero kahit anong sigaw ko nun, alam kong hindi ako maririnig ng mga kapitbahay namin na ito. Siguro, dala na rin ng takot na nararamdaman ko ay nabuhat ko ang upuang kinauupuan ko kanina lang at malakas na binato sa may nilalang. Gulat na gulat pa ako kung paano ko nakayang buhatin yon. May kahabaan at kalakihan ng selyang ito. Nung tinamaan ngayong nilalang, medyo tumalsik pa yung pintuan at pati ang mister ko ay nahagip rin. Sabay na bumagsak si Alan at ang nilalang na yon. Nang makita ko ng nilalang ay ako naman ang napagbalingan. Dahan-dahan yung gumapang sa sahig papalapit sa akin at bigla na lamang ako nitong dinaganan. Napakaraming kalmot ng mister ko nun pero pinilit nitong tumayo at malakas na hinatak ang nilalang na unti-unti nitong hinahawakan na ng matatalim niyang kamay ang nakaumbok kong tiyan. Nanggigigil na sumisigaw si Alan at mabilis niyang hinampas ng 2x2 na nakuha niya sa gilid ng pintuan ng nilalang. Yun ang naging dahilan para matumba ang nilalang na ito at maalis ito sa pagkakadagan sa akin noon. Nang makabuelo, sinigawan ako ng mister ko na tumayo na at kunin ko umano ang itak. Nanginginig na yung mga tuhod ko, Sir Seth, pero nagmadali akong pumunta sa kusina
kinuha ang itak na pangputol namin ng kahoy. Sa swerte ay bagong hasa pa ito. Nang tuluyan ko nang makuha ang itak, dinala ko na rin ang asin na nasa garapong lagayan. Maging ang mga bagong pitas kong kalamansi ay dinala ko na rin ang maalala kong pangontra din to sa nilalang na yon. Di pa man ako nakakalapit dito ay binato ko na sa asawa ko ang itak. Kamuntikan pa nga itong matamaan pero mabuti na lamang at mabilis siyang nakailag. Kinuha niyang itak sa sahig habang pilit iniilaga ng ginagawang pagdumog sa kanya ng aswang. Dinakot ko ang asin sa lagayan at ibinabato sa nilalang. Nakita kong umangil naman ito ng malakas. Tanda ng epektibo ang asin na pangontra sa nilalang na yon. Pero laking pagtataka ko nang maging asawa ko ay napapamura na rin at sumisigaw na itigil ko na umano ang pagbato ng asin na yon. Nagtaka ako noon. Una kong tinanong sa kanya, bakit ko titigil? Aswang ka rin ba? Baliw ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Kababato mo ng asin sa akin, pati mata ko nalagyan eh. Sambit niya. Pipikit-pikit pa itong pinapagpag ang napuwing na mata at saka pa lamang ako natauhan noon. Dahil sa nagawa kong yon, ay nakahanap na naman ng tiyempo ang nilalang na ito at muling dinumog ang mister ko. Nagpagulong-gulong sila sa sahig at pilit na inaabot ng malaking bibig ng nilalang ang kanyang leeg doon. Mabuti na lamang at nasasalag niya ito at natutulak kaya naman hindi siya matamaan. Noong makatsyempo si Alan ay nagawa niyang iwasiwas ang itak na yon. Pero sadyang napakaliksi ng nilalang. Mabilis itong nakatakas at nakalabas ng bahay. Sa paglabas nito, naroroon pa rin ang malaking pusang unang nakipagsagupaan dito. Galit na nag-aangil ang malaking pusang kulay itim habang titig na titig sa aswang. Bigla na lamang nitong sinugod ang nilalang na ito. At muli, nagpangbuno silang dalawa. Sa pagkakataong yon ay nakikita kong mas malakas na ang malaking pusa at hindi na siya basta-basta nahuli ng nilalang. Sunod-sunod na kalmot at kagat ang ginawa ng pusang yon. Dahilan para hindi na makalaban pa ang nilalang at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla namang nagbago ng anyo ang nilalang na nakahandusay sa lupa noon. Tama ako, Sir Seth. Yun yung lalaking nakabangga ko sa may sapa. Puno na ito ng sugat at kalmot sa katawan gawa ng malaking pusang yon. Nakita kong dahan-dahang lumalapit sa lalaki ang pusang ito. Kasunod noon ay ang mabilis nitong pagsunggab sa braso ng lalaki. Kinain niya ng pusa na para bang gutom na gutom ito. Habang ang mga mata naman ng pusa ay hindi na alis sa pagkakatitig sa akin. Hindi ko alam at may paliwanag kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Naghalo-halo na ang takot, kaba at pananakit ng tiyan ko. Habang tinitingnan ko nga ang ginagawang paglapa ng pusa sa katawan ng lalaki, ay biglang sumagi sa isipan ko ang matandang babae na nakita ko sa lupang pinagsasakahan ng asawa ko. Nang mapagtanto ko yon, ay mas lalo akong nangilabot at nilikuban ng takot. Kung ganon, tama nga ang nasa isip ko. Hindi normal na tao ang matandang nakita ko. At aswang din ito. Makalipas ang ilang saglit, ay nakita kong hinihila na ng pusa ang lalaking nilalang na sumugod sa amin. Nakatitig lamang ako rito habang papalayo ito sa bakuran. Pero nang tuluyan na itong makalayo, bigla na lang naging matandang babae ang pusang yon. Hanggang sa mawala na sila sa paningin ko at nilamon na ng kadiliman. Napatanong ang mister ko kung saan na ang nilalang. Nang titigan ko naman siya ay nakita kong basa ang mukha nito
At sa palagay ko ay naghilamos siya. Dahil sa takot na nararamdaman ko ay hindi ko na namalayang sunod-sunod na palang tumutulo ang luha ko at hindi ko na napagilang umiyak. Naramdaman ko din ang panginginig ng mga tuhod ko noon. Bumagsak ako sa sahig. Nung mapagtanto kong wala na ang mga aswang, ay doon ko naramdaman yung matinding pananakit. Hanggang sa walang ano-ano, bigla ko na lamang naramdamang merong bumulwak doon sa maselang bahagi ng katawan ko. At noong kapain ko yon, ay nakita kong dugo ang likidong lumabas doon. Hindi ko na rin naramdaman ang katawan ko noon at namanhid na talaga ako. Kaya mabilis na akong binuhat ng mister ko para dalhin sa bahay ng komadrona. Bago pa man ako makalabas ng bahay, narinig na namin ang boses ng mga kapitbahay namin. At bago ako mawala ng malay ay nakita ko pang may mga tao nang nagsilapitan sa gawin naming mag-asawa. Nagkukumahog ang mga ito patungo sa amin at may mga daladala pang sulunon. "Manang Flor, tulungan niyo po kami ng asawa ko," sigaw ng asawa ko noon. Pagkagising ko, nalaman ko na lang na kamuntikang mawala ang dinadala ko at muntik nang mawala ang panganay naming anak ng asawa kong si Alan. Ayon sa komadrona, minarkahan umano ako ng 2 aswang. Pinag-aagawan umano ang batang nasa sinapupunan ko noon. Anya pa, bagong yanggaw lamang umano ang isa sa mga yon, kung kaya't ganoon na lamang ito kaagresibong makakain ng sanggol. Habang ang isa naman ay naghihintay kumbaga ng tamang oras para mahinog ang sanggol. Pero siguro dahil sa ginawa ng aswang na bagong yanggaw, napilitan ito makipag-agawan na lamang din. Nang ikwento ko sa komadrona ang lahat ng pangyayaring nasaksihan ko, lalo ng pagkain ng aswang sa kapwa nito, takang-taka din ito. Hindi niya lubos maisip ang dahilan. Ayon pa sa kanya, yun pa lamang ang unang beses niyang makarinig ng ganoong pangyayari. Sa dinabi-dami ng mga kwentong naririnig niya patungkol sa aswang, ay ang pagkain sa kapwa aswang ang niminsang hindi niya pa naririnig sa iba. Marahil umano ay malakas na uri ng aswang lamang ang makakagawa nun. Karamihan pa nga umano dapat sa mga nilalang na ito ay nagtutulungan pa para makapangbiktima. Naging palaisipan man yon sa amin, ay mas pinagtunan ko ng atensyon ng anak kong nasa sinapupunan ko. Ayon naman sa komadrona, mabuti at nagapan niya kaagad ang sanggol na nasa tiyan ko. Sa awa ng nasa itaas, ay malusog at malakas ang kapit ng sanggol na yon, kung kaya't ligtas na ito. Basta umano sa susunod ay magdoble ingat na lamang ako, at hanggat maaari ay sa loob na lamang muna ako ng bahay hanggang sa maisilang ko ang sanggol. Nagsuwestiyon din ang komadrona na kung maaari ay huwag kong hayaang mapag-isa sa bahay at baka balikan din ako ng mga nilalang. Kailangan ko na makakasama sa bahay at baka raw kasi kapag nagpapakapagod pa ako ay bigla na lamang yung lumabas ng wala sa oras. Simula nga noon, nanatili na lamang ako sa bahay namin. Nagpasama din kami sa nakababatang kapatid ng asawa ko na si Ising. Magmula nang mangyari ang pangaaswang, parati ko nang kasama si Isang saan man ako magpunta. Hanggang sa naipanganak ko ng panganay naming anak, at sa kabutihang palad, ay hindi na muli pang nagpakita sa akin ang matandang babae, at wala na rin akong naging balita pa sa lalaking kinain niya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Pasensya na po sa mga sa delay ng shoutout natin. So, ito. Shoutout
sa mga bago at nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat kay Jonathan Paulino, Demetric De Aros, Kat G, Dermalin De Leon. Sila po yung mga bago natin. Happy 1 month din kila Realin Pareha, Vani C. Happy 2nd month kay Sheena H. Happy 3rd kay Love Pasco, Christine Joy Bascugin and Laika Ibanez. Happy 4th kay Grace Gavan. Happy 5th kay Jason Lopez. Happy 7th kay Toots and Mayo 13. Happy 8th kay Jennifer Sanchez. Happy 9th kay Sharvin Espina. Happy 10th kay Ben Chris Ormieda, Windy Chantal Alvero and Thelma V. Dueño. Happy 11th kay Princess Lish and Gemeline Custudio and the Kench 26. Happy 12th kay Gladys Putian and Demi Villarga. Happy 15th Jane Pagobo and Allen 13 David. Happy 16th Flores Jedazil Labto and Caleb Bautista. Happy 18th Ikay and Reyna T. Payungayong. Happy 20th Rina Candano. Happy 21st Babylin Permentila. Zombie Shao 125. Zeus Paul Zaragoza and Mamor Salahudin. Happy 23rd Leia Andesa and Marts B. Happy 24th Miss Francis, Vin Alfaro, LCD Acosta, Liz Dunn and Rain YouTube Roblox. Happy 25th Janice. Happy 26th Jillian Sibayan and Sun Love. Happy 27th Milo. Happy 28th Sturdy Builders, Christian De La Cruz. Happy 29th Micaela Pulmones. Happy 30th Ed Siumang. Happy 31st Andre. Happy 33rd Benji Gallardo. Happy 34th Miss J. Christine and Lina Santome. Happy 36th Esel Bautista, Dayan Dominguez, Maria Teresa Pineda. Happy 37th Widmart Soriano and Dian D. Peralta. Happy 39th Talaquins Evangelista and Elena Almiera. Happy 41st Pidotsky TV. Happy 42nd Ligaya Punay. Happy 45th Sarjane Katz Dormal. Sa nag-message naman po, habol ko lang kasi hindi ko siya nabasa kaagad, from Aksakaltin. Sir, lagi po nakikinig ng mga kwento mo sa YouTube. Hindi po yata mabubuo ang araw ko pag hindi nakikinig ng mga kwento nyo. Ginaganan ako sa paglilinis ng bahay habang nakikinig sa mga kwento. Shoutout po sa inyo and more stories po. God bless. Thank you po. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.